Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 171. Ang balita ng paglitaw ni Conrad Schroeder ay kumalat sa napakabilis na bilis sa buong Choiseul. Halos lahat ng mga aristokratikong pamilya ay alam ang tungkol sa balitang ito. For a time, ang mga tao ay nataranta, at ang mga may hinaing sa pamilya Schroeder ay direktang tumakas kay Choiseul. Habang may mga taong palihim na nanunood ng drama. Nakalabas na si Conrad Schroeder mula sa kanyang pag-iisa, at sinasabing nakapasok na siya sa Grandmaster's realm. Sok, may malaking problema ngayon si Bobby Aguilar. Sa totoo lang, pinili ni Bobby Aguilar ang perpektong oras para makatakas. Kasunod nito, ang mga nangungunang pamilya sa Choiseul ay dumating sa pamilya Schroeder na may mga regalo upang batiin si Conrad Schroeder. Sa Choiseul, bukod sa pamilya Schroeder, mayroon ding ilang pamilya ng martial arts aristocracy. Bagamat hindi kasing lakas ng mga Schroeders, sila pa rin ang itinuturing na mga elite. Choiseul. Sa orihinal, kung magsanib puwersa ang mga pamilyang ito, maaari nilang karibal ang pamilya Schroeder. Ngunit ngayong nakapasok na si Conrad Schroeder sa Grandmaster's realm, nawalan na sila ng pag-asa. Lahat ay handang yumuko at magpasakop. Binabati kita kay Mr. Schroeder sa pagpasok sa Grandmaster's realm. Ang pinuno ng pamilya Franco sa Choiseul ay yumuko ng may sukdulang paggalang. Ang pagkakaroon ni Mr. Schroeder sa Choiseul ay isang malaking kapalaran para sa aming lupain. Dinala ng pamilya Meyer ang kanilang mga miyembro ng pamilya para magbigay galang. Ginoo. Si Schroeder ay isang huwaran para sa ating henerasyon, handa tayong sumulong at umatras kasama ang pamilya Schroeder. Nang makita ang mga pamilyang ito na minsan ay lihim na nakipagtalo sa kanya na ngayon ay nagpapasakop, isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Conrad Schroeder. Salamat sa lahat para sa iyong pag-aalaga sa loob ng aking 3 taon ng pag-iisa, Conrad. Walang pakialam na sabi ni Schroeder. Ngayong nakalusot na ako sa Grandmaster's realm, magbibigay ako ng pangkalahatang amnestia ngayon. Mula ngayon, lahat ng mga nakaraang hinaing ay mapupunas. Nang marinig ang mga salita ni Conrad Schroeder, lahat ay nakahinga ng maluwag sa kanilang mga puso. Ginoo. Tunay na si Schroeder ang numero 1 tao sa Choiseul, hindi maihahambing sa amin sa kagandahang loob. Sabay-sabay na nagsulot ang lahat. Sa sandaling ito, biglang nagbago ang tono ni Conrad Schroeder. Malamig niyang tiningnan ang mga tao at sinabi sa malamig na boses, kaya kung palayain ang lahat ng nakaraang mga hinaing, ngunit ang matinding pinsala ng anak ko ay isang hindi mapapatawad na krimen. Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, ang katawan ng lahat ay nanginig ng husto. Isang nakakatakot na mamamatay tao na espiritu ang bumalot sa buong eksena. Handa kaming mag-alok ng aming mapagpakumbabang tulong kay Mr. Schroeder. May nagmamadaling sumigaw. Kasunod nito, ang iba ay nakiisa rin sa pagsigaw. Sa araw na ito, ang lahat ng mga pamilya sa Choiseul, na parang pinag-isa, ay nagsama-sama. Sa battle zone, medyo madilim ang mukha ni Uncle Shane. Si Conrad Schroeder ay lumabas mula sa kanyang pag-iisa, sabi ni Uncle Shane sa malalim na boses. Si Commander Keller, na nakatayo sa isang tabi, ay nakasimangot at sinabing, sa kabutihang palad, si Bobby Aguilar ay tumakas sa oras, kung hindi, ito ay magiging mahirap. Bahagyang tumango si Tio Shane, talaga, kung umalis siya isang hakbang mamaya, baka hindi na siya makaalis. Narinig ko na naglabas si Conrad Schroeder ng salita na kung hindi niya mahanap si Bobby Aguilar, hahabulin niya ang mga tao sa paligid niya. Sabi ni Commander Keller na nakakunot ang noo. Nanatiling tahimik si Tito Shane. Tungkol dito, wala rin siyang magandang solusyon. Ang pamilya Nicholson. Si Sawyer Nicholson ay may bahagyang pag-aalala sa kanyang puso. Ang balita tungkol sa paglitaw ni Conrad Schroeder ay kumalat sa buong Choiseul, at paulit-ulit siyang naglalabas ng mga masasakit na salita. Talagang hindi ito magandang balita para kay Sawyer Nicholson. Nilinaw na namin kay Bobby Aguilar, at naniniwala akong walang gagawin si Conrad Schroeder sa amin, sinubukan ni Xavier Nicholson na aliwin ang sarili sa kanyang puso. Noon lang. Isang anino ang sumilay sa labas.
Nasa gilid na, biglang natense ang katawan ni Sawyer Nicholson. WHO. Mabilis na tumakbo si Sawyer Nicholson sa pintuan at sumigaw. Pero walang tao sa pinto. Pinunasan ni Ashton Nicholson ang pawis sa kanyang noo at kumunot ang noo. Could it be that my eyes are playing tricks on me? Parang kinakabahan ako masyado. Gayunpaman, nang lumingon si Ashton, nakita niya si Conrad Schroeder na nakaupo sa sofa, tahimik na humihigop ng tsaa. Grabe ang pagbabago ng mukha ni Ashton. Huminga siya ng malalim, pilit na pinipigilan ang takot sa kanyang puso, at magalang na nagtanong, Mr. Schroeder, ano ang nagdala sa iyo dito? Sumulyap si Conrad kay Ashton at walang pakialam na sinabi, hindi ba ako makakapunta? Mabilis na umiling si Ashton, ay, hindi ko sinasadya, ang presensya mo ay nagdudulot ng karangalan sa aking abang tahanan. Sumimsam si Conrad ng kanyang tsaa, tumingin kay Ashton, at mahinang sinabi, nabalitaan ko na magkasundo ang pamilya Nicholson mo at si Bobby Aguilar. Dumating na ang kinatatakutan niya. Halos bumagsak si Ashton sa lupa. Ginoo. Schroeder. This is all just rumors. My Nicholson family has nothing to do with Bobby Aguilar, nagmamadaling sabi ni Ashton. Talaga. Nabalitaan ko na medyo close ang anak mo at si Bobby Aguilar. Nakangiting sabi ni Conrad. Lubhang naging pangit ang mukha ni Ashton, at nag-aalalang sinabi niya, Mr. Schroeder, ang lahat ng iyon ay chismis lamang, tiyak na may nagtatangkang I-frame ako. Mga alingaw-ngaw. Kinaikit ni Conrad ang kanyang mga mata. Biglang umangat ang kanyang palad, at lumitaw ang isang napakalaking kamay mula sa manipis na hangin, na nakahawak sa leeg ni Ashton. Ibigay mo ang anak mo. Walang pakialam na sabi ni Conrad. Si Ashton ay nasa matinding sakit, at pilit niyang sinabing, Mr. Schroeder, wala itong kinalaman sa anak ko. Oh. Kinaikit ni Conrad ang kanyang mga mata, sa tingin mo hindi ko siya mahahanap kung hindi mo sasabihin. Namumula ang mukha ni Ashton na parang anumang oras ay masusuffocate na siya. Bitawan mo ang tatay ko. Sa sandaling iyon, biglang sumugod si Sawyer Nicholson. Tinitigan niya si Conrad, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, kung may problema ka, lumapit ka sa akin, wala itong kinalaman sa aking ama. Kinaikit ni Conrad ang kanyang mga mata at ngumisi, so ikaw si Sawyer Nicholson. Nasaan si Bobby Aguilar? Hindi ko alam. Huminga ng malalim si Sawyer. Hindi mo alam. Tumaas ang isang kilay ni Conrad, at mas humigpit ang pagkakahawak niya sa leeg ni Ashton. Bitawan mo ang tatay ko. Galit na galit si Sawyer, pinaandar niya ang kanyang inner strength, at sinugod si Conrad. Sobra ang pagpapahalaga sa sarili mong kakayahan. Malamig na sumangot si Conrad, nalilito ang kanyang daliri, isang sinag ng liwanag ang agad na nagpalipad kay Sawyer. Aking anak na lalaki. Tumakbo si Ashton na parang nabaliw. Hinawakan niya ng mahigpit si Sawyer, tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Huwag kang mag-alala, hindi siya mamamatay, at most he's just be in a vegetative state. Walang pakialam na sabi ni Conrad. Namula ang mukha ni Ashton. Ngunit hindi lamang siya ng ahas na hindi magalit, lumuhad pa siya sa lupa, at masakit na sinabi, Salamat, salamat, Mr. Schroeder, sa pagligtas sa aming mga buhay. Malamig na sumangot si Conrad, kumislap, at lumayo. Mula noon, lahat ng may kaugnayan kay Bobby Aguilar ay inapi. Maging si Leonard Schultz ay nawala ng posisyon dahil dito. Guro, wala pa ring balita tungkol kay Bobby Aguilar, nakatakas siya sa ibang bansa, at hindi namin siya mahanap. Sabi ni Tito Shane na nakakunot ang noo. Ngumuso si Conrad, samahan mo ako sa River City, hanggat hindi siya nagpapakita, papatay ako ng isang tao araw-araw, tingnan natin kung hanggang kailan siya makakapagtago. Oo, guru. Mabilis na tumango si Tito Shane. Sa oras na ito, napino na ni Bobby Aguilar ang 31 Mero-generating pills. Phew, sa wakas tapos na. Pinunasan ni Bobby ang pawis sa noo, mukhang pagod na pagod. Pagkatapos, iniabot ni Bobby ang Mero-generating pills at Impulse Protection pills kay Kathleen Hansen. Una, uminom ng Impulse Protection pill, at pagkatapos ay uminom ng isang Mero-generating pill araw-araw,
at pumunta sa akin para sa gamot sa isang buwan. Sabi ni Bobby. Sa pagtingin sa Merogen rating pills, curious na nagtanong si Kathleen, magagaling ba talaga ang aking ama? Inilibot ni Bobby ang kanyang mga bisperas, hindi mo kailangang gamitin ito. Hindi, gumastos ako ng 3 bilyon dito. Sabi ni Kathleen na may bahid ng sakit sa puso. Si Peter at Matthias Howe, na nakatayo sa malapit, ay uminom din ng vitality pills at sinimulang pag-aralan itong mabuti. Kabanata 172. Matalim na tiningnan ng dalawa ang Merogen rating pill, ang kanilang mga titig ay puno ng kuryosidad. Ang maliit na tabletang ito ay may kakayahang lutisin ang isang internasyonal na problema. Hindi ka panipaniwala, bulong ni Peter. Ang kanyang mga salita ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit hindi ito pinansin ni Bobby Aguilar. Kung hindi niya mismo nasaksihan ang lahat, baka hindi rin maniwala si Bobby. Pagkatapos, lumapit si Bobby kay Nikhil Hansen na may hawak na impulse protection pill. Inilagay ang kamay sa dibdib ni Nikhil, dahan-daang bamuka ang bibig ni Nikhil pagkaraan ng ilang sandali. Mabilis na inilagay ni Bobby ang impulse protection pill sa bibig ni Nikhil, gamit ang sarili niyang chi para gabayan ang pill sa kanyang katawan. Tapos na, sabi ni Bobby, nakatingin kay Kathleen Hansen. Ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya, ngayon ay nasa iyo na, sabi ni Bobby sa kanya. Tumango si Kathleen, sumagot, let's go. Handa na ang hapunan, pwede na tayong mag-chat sa pagkain. Hindi na kailangan ng hapunan. Umiling si Bobby. Kailangan kong bumalik ka agad. Nagulat na bulalas ni Kathleen, nagmamadali ka. Balak ko sanang isama ka para magsaya. Bumulong si Bobby, hindi ko alam kung bakit, pero masama ang pakiramdam ko. Napakalakas ng pakiramdam na ito, naging alerto si Bobby. Nang makita ni Kathleen ang determinasyon sa pag-alis ni Bobby, hindi na siya nagpumilit pa. Sinundan nila si Bobby palabas ng villa. Pagkatapos ay kinuha ni Bobby ang kanyang cellphone. Sa sandaling binuksan niya ito, nakita niya ang ilang mga papasok na mensahe. May mga mensahe mula kay Leonard Schultz, William Richardson, at Ashton Nicholson. Bobby, si Conrad Schroeder ay lumitaw at umakyat sa Grandmaster Realm. Huwag kang bumalik, sabi ni William Richardson sa kanyang mensahe. Bobby, tumakas ka ba? Nagbubulungan ang buong Chozel tungkol dito. Sino man ang may kaugnayan sa iyo ay pinigilan ng pamilya Schroeder. Ashton Nicholson is even heavily injured, binasa ang mensahe ni Leonard Schultz. Nang mabasa ang mga mensahe, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Bobby. Conrad, piliin mo ang sandaling ito para lumabas, sabi ni Bobby sa mahinang boses. Agad niyang nilingon si Kathleen at sinabing, kailangan kong bumalik ka agad. May private jet ba ang pamilya mo? Umikot ang mata ni Kathleen, private jet. Sa tingin mo ba kami ang pinakamayamang pamilya sa bansa? Si Bobby ay walang oras na makipagbiruan at mabilis na hinimok, kung gayon, tulungan mo akong mag-book ng tiket, mas mabilis mas mabuti. Anong nangyari? Gulat na tanong ni Matthias Howe. Ikinaway ni Bobby ang kanyang kamay, hindi nag-utter ng anumang paliwanag. Sumakay siya sa kotse ni Kathleen at tumakbo patungo sa airport. Habang nasa daan, tumawag si Bobby kay William Richardson. Hindi nagtagal, sinagot ang tawag. Sa kabilang banda, tila balisa si William, Bobby, saan ka nagpunta nitong mga nakaraang araw? Bakit hindi ka nag-iwan ng kahit anong messages? Seryosong sagot ni Bobby, nahuli ako sa isang bagay. Ano ang sitwasyon sa Chozel? Saglit na natahimik si William bago bumantong hininga, kahit ano, huwag ka munang bumalik sa ngayon. Susubukan kong mamagitan hanggat maaari. Hindi. Malungkot ang mukha ni Bobby. William, sana masabi mo sa akin ang totoo. Malamig ang tono ni Bobby. Sa kabilang dulo, napabuntong hininga na lamang si William, hinahanap ka ni Conrad. Sino mang may kaugnayan sa iyo ay pinigilan. Si Ashton ay nasa isang vegetative state, si Leonard ay pansamantalang nasuspine, at ngayon. Si Conrad ay nagtungo sa River City. Namutla agad ang mukha ni Bobby. Ang galit, agad na lumundag sa kanyang dibdib. Bobby, huwag ka nalang babalik sa ngayon, seryosong babala ni William.
Nagnganga ang ngipin ni Bobby. Sinubukan niyang pigilan ang kanyang galit at sinabing, William, kailangan ko ng pabor. Ano ito? Pumayag naman si William. Sabihin mo kay Conrad na gagawin ko ang buong responsibilidad para sa sarili kong mga aksyon. Wala itong kinalaman sa iba. Babalik ako sa River City nang hindi hihigit sa isang araw. Malamig ang boses ni Bobby. Agad namang kinilabutan si Tio William sa kabilang dulo at nag-aalalang sinabi, nabaliw ka na ba? Si Conrad Schroeder ay isa na ngayong tunay na martial artist sa antas ng Grandmaster, ang pagbabalik ay mangangahulugan ng panliligaw ng kamatayan. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang mamatay ang iba sa lugar ko. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. At bukod pa, isa lang siyang Conrad Schroeder. Hindi naman siguro niya ako mapapatay. Si Uncle William sa kabilang dulo ay gustong hikayatin pa siya, ngunit determinado si Bobby Aguilar. Walang magawa, pumayag na lang si Uncle William. Pagkatapos ibaba ang telepono, tumingin si Bobby Aguilar kay Kathleen Hansen at sinabing, pwede ka bang magmaneho ng kaunti, pakiusap. Sa River City. Agad na kumalat ang balita tungkol sa pagdating ni Conrad Schroeder. Ang mga nakatataas, sa pagtatangkang panatilihing kalmado, ay agad na isinara ang pabrika ni Bobby Aguilar. Ang mga taong nauugnay kay Bobby Aguilar noon ay natarante sa sandaling ito. Brother Ray, narinig ko na si Conrad Schroeder ay cold-blooded at sobrang walang awa, dapat ba tayong magtago sandali? Seryosong nagsalita ang isa sa mga subordinate ni Ray Walters sa kanyang opisina. Ang mukha ni Ray Walters ay mukhang lubhang malupit. Natakot siya sa kaibuturan. Kung ito ay dumating sa kung sino ang pinakamalapit kay Bobby Aguilar sa River City, ito ay siya, si Ray Walters. Malamang nagagamitin siya ni Conrad Schroeder bilang babala sa iba. Hindi natin pwedeng gawin. Pagkatapos ng maraming deliberasyon, umiling si Ray Walters. Kung aalis ako, ang iba ay magdurusa. Umiling-iling ang underling ni Ray Walters, Kuya Ray, pati si Bobby Aguilar ay tumakas, ano ang pananatili natin dito? Ang Bobby Aguilar na iyon ay talagang isang walang pusong tao. Sinaman siya ng tingin ni Ray Walters at sinaway, huwag kang mag-spout ng kalokohan. Naniniwala akong hindi ganoong klaseng tao si Mr. Aguilar. Pero sa kabila ng sinabi niya, nag-aalala pa rin siya. Nitong mga nakaraang araw, paulit-ulit na pumapasok sa kanyang pandinig ang mga balita mula kay Chozel. Sino man, kahit na ang may kaunting koneksyon kay Bobby Aguilar, ay nabugbog ng husto. Ngunit walang hitsura si Bobby Aguilar. Walang alinlangan, iyon ay dapat nakatha. Tulad ng sinasabi ng mga sinaunang tao, ang pagkakataon ay may mga panganib. Si Ray Walters ay nakadikit ang kanyang mga ngipin. Kung kaya kong tumayo sa tabi ni Mr. Aguilar sa pagkakataong ito, iyon ang pinakamagandang pagkakataon para sa akin. Tumayo si Ray Walters, ganap na determinado. Para sa kanya, ang pag-abot sa kinaroroonan niya ngayon ay limitasyon na niya. Ngunit sino ang walang ambisyon? Sino ba ang ayaw magkaroon ng dakilang kapangyarihan? Ang bahay ni Johnson. Si Simon Johnson at Brenda Johnson ay nakaupo sa bahay na nanunood ng TV. Sa kanilang antas, natural na wala silang alam tungkol sa bagay na ito ni Conrad Schroeder. Kumakain sila ng pakwan habang nanunood ng drama sa TV. Maya-maya lang, isang Rolls-Royce Ghost ang huminto sa kanilang pintuan. Nang huminto ang sasakyan, lumabas sina Conrad Schroeder at Uncle Shane. Leader, ito ang kapanganakan ni Bobby Aguilar. Sabi ni Tito Shane. Bumantong hininga si Conrad Schroeder at sinabing, dahil ito ang kanyang kapanganakan na pamilya, dapat ay napakahalaga nila kay Bobby Aguilar. Magsimula tayo sa kanila. Oo. Bahagyang tumango si Tito Shane. Itinulak ng dalawang lalaki ang pinto ng tahanan ng mga Johnson, at pumasok kaagad. Pagpasok nila, tinitigan ni Brenda Johnson si Conrad Schroeder. Sino ka? Sino ang nagpapasok sa iyo? Nakasimangot na tanong ni Brenda Johnson. Sumulyap sa kanila si Conrad Schroeder at walang pakialam na nagtanong, si Bobby ba ito? Sa bahay ni Aguilar. Sa sandaling nabanggit si Bobby Aguilar, galit na galit si Brenda Johnson na halos hindi siya makapagsalita. Kaibigan mo naman siguro si Bobby Aguilar, di ba?
Sinasabi ko sa iyo, umalis ka dito ngayon din. Galit na sabi ni Brenda Johnson. Kabanata 173. Nang marinig ang sinabi ni Brenda Johnson, nanlamig ang mukha ni Uncle Armando. Kilala mo ba kung sino ito? Magsalita ng matino. Sigaw ni Tio Armando. Ngumisi si Brenda Johnson, wala akong pakialam kung sino ka. Maaari bang magkaroon ng magandang nangyayari ang sinumang kaibigan ni Bobby Aguilar? Aalis ka ba o hindi? Huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit kung hindi ka pupunta. Pagkasabi noon, kinuha ni Brenda Johnson ang isang walis at inihampas ito kay Conrad Schroeder. Kayong mga hamak na insekto ay naglakas loob na sigawan ako. Nililigawan mo si kamatayan. Sa isang alon ng malaking kamay ni Conrad Schroeder, pinalipad si Brenda Johnson. Biglang nagbago ang mukha ni Simon Johnson sa gilid. Nagmamadali siyang tumakbo para yakapin si Brenda Johnson at sumigaw sa sakit, asawa. Ngunit si Brenda Johnson ay nawala na ng hininga, at wala nang natitira pang mga palatandaan ng buhay. Si Conrad Schroeder ay malamig na tumingin kay Simon Johnson, na tila naghihintay sa kanya. Susunod na galaw. Gayunpaman, sa sorpresa ng lahat, si Simon Johnson ay hindi nagpakita ng anumang intensyon na maghayganti. Sa halip, lumuhad siya ng may, plop. W, di namin nakilala ang kadakilaan mo. Please spare my life. Nanginginig si Simon Johnson at takot na sinabi. Nagkatinginan sina Conrad Schroeder at Tio Armando at hindi napigil ang tumawa ng malamig. Bagay na walang spine, hindi nakakagulat na tumakas si Bobby Aguilar. Ngumisi si Conrad Schroeder. Sabihin mo sa akin, nasaan si Bobby Aguilar? Tanong ni Tito Armando sa gilid. Nagmamadaling umiling si Simon Johnson, hindi ko alam. Matagal na kaming walang koneksyon ni Bobby Aguilar. Gayunpaman, alam ko kung saan siya karaniwang nakatira. Sabihin mo sa akin. Malamig na sabi ni Tio Armando. Nakatira siya sa Central Villa ng Longview Community. Nagmamadaling sabi ni Simon Johnson. Nagkatinginan sina Conrad Schroeder at Tio Armando at saka umalis. Umupo si Simon Johnson sa lupa, tiningnan ang bangkay ni Brenda Johnson na may bakas ng sakit sa mukha. Dam itong si Bobby Aguilar. Dinala mo ito sa buong pamilya ko. Kinagat ni Simon Johnson ang kanyang mga ngipin at umungal sa kalangitan. Dumating sina Conrad Schroeder at Tio Armando sa tirahan ni Bobby Aguilar. Walang tao dito, pero medyo elegante ang kapaligiran. Marahas na sinira ni Conrad Schroeder ang pinto at humakbang papasok sa villa. Shane, ikalat ang salita na ako, si Conrad Schroeder, ay iniimbitahan ng mga celebrity ng River City na magtipon dito. Walang pakialam na sabi ni Conrad Schroeder. Mabilis na tumango si Tio Armando, oo. Noong araw na iyon, nakatanggap ng mga imbitasyon ang lahat ng malalaking pangalan sa River City. Bilang tagapangasiwa ni Bobby Aguilar, si Ray Walters ang unang nakatanggap ng imbitasyon. Pagtingin sa imbitasyon sa harapan niya, sobrang pangit ng mukha ni Ray Walters. Ray, hindi ka talaga makakapunta. Ito ay tiyak na isang bitag. Bulalas ng follower ni Ray Walters. Oo, kung pupunta ka, hindi ka pababayaan ni Conrad Schroeder. Si Ray Walters ay natakot din. Pagkatapos ng lahat, si Conrad Schroeder ay may malaking reputasyon sa Choiseul, at si Ray Walters ay isang maliit na punk lamang nang sumikat si Conrad Schroeder. Hinuyam ni Ray Walters ang imbitasyon sa kanyang kamay, kinagat ang kanyang mga ngipin, at tumayo. Kailangang tumayo ang isang tao sa River City. Kung hindi, walang nakakaalam kung ano ang gagawin ni Conrad Schroeder. Sa sandaling ito, tila responsable si Ray Walters. Higit pa rito, natakot din si Ray Walters na masangkot sa bagay na ito ang kanyang pamilya. Sino ang gustong sumama sa akin? Napatingin si Ray Walters sa lahat. Walang nagsalita sa mga tagasunod. Umiling si Ray Walters at sinabing may mapait na ngiti, well, mag-isa akong pupunta. Ray, sasamahan kita. Sa sandaling ito, tumayo si Alan. Ibinuka ni Ray Walters ang kanyang bibig, tinapik ang balikat ni Alan, at sinabing, magandang kapatid. Kung hindi tayo mamamatay this time, ipupromote talaga kita. Sa gabi,
Nagtipon ang mga celebrity ng River City sa Longview community. Ang lahat ay natatakot at hindi mapalagay, sama-sama sa isa't isa at nagsasalita sa mababang boses. Lahat ng ito ay dahil dito Bobby Aguilar. Ang bastard na ito ay tumakas at iniwan kami upang pasanin ang bigat. Oo, alam kong hindi siya magaling. Duwag lang si Bobby Aguilar. Wala man lang siyang lakas ng loob na harapin si Conrad Schroeder. Hindi siya worth mentioning. Kung sino man ang magsalita ng walang kaparirikan, kaya tulungan mo ako, puputulan ko ang kanilang bibig. Sa sandaling ito, isang boses ang biglang dumating. Paglingon nila, nakita nila sina Ray Walters at Alan na papasok. Sa pagharap kay Ray Walters, lahat ay mayroon pa ring takot sa kanilang mga puso. Sandaling tumahimik ang eksena. Tiningnan ni Ray Walters ang mga tao at malamig na sinabi, "Kumita kayong lahat sa soul nourishment pills, di ba? Bakit wala kang sinabi noong kumikita ka? Punong-puno na kayo ngayon ng kalokohan." Bagamat nanatiling tahimik ang lahat, isinumpa nila si Ray Walters sa kanilang mga puso. Ngumuso si Ray Walters at pumasok sa villa kasama si Alan. Nang malayo na si Ray Walters, nagsimulang magmura ng malakas ang mga tao, "Ano ang pinagkukunwari mo? Isang paalang ng aso." Itong si Ray Walters ang numero 1 paa ng aso ni Bobby Aguilar. Tingnan natin kung hanggang kailan siya magiging mayabang. Sa loob ng villa, si Conrad Schroeder ay nasa mataas na posisyon, nakatingin sa lahat. Para kay Conrad Schroeder, ang mga tinaguriang celebrity na nasa harap niya ay mga hamak na insekto, hindi dapat banggitin. Tahimik ang eksena, at walang nang ahas na magsalita pa. Ano ang relasyon mo ni Bobby Aguilar? Sa sandaling ito, nagsalita si Tio Armando. Nang makita ito, nagmamadaling sinabi ng mga tao, "Mr. Schroeder, wala tayong koneksyon kay Bobby Aguilar." Tama iyan. Matagal na nating ayaw sa kanya. Pakiusap, Mr. Schroeder, alisin ang banta na ito para sa amin. Walang katapusang nag-uusap ang mga tao, minamaliit si Bobby Aguilar sa wala. Si Conrad Schroeder ay labis na nasiyahan sa pakiramdam na ito. Gusto niya ang pagiging flattered at ang pagtingin sa iba mula sa itaas. Ang mga nakakaalam sa kasalukuyang mga pangyayari ay mga matatalinong tao. As long as you all put your ties with Bobby Aguilar, walang gagawin sa inyo ang aming Schroeder family, walang pakialam na sabi ni Uncle Armando. Tiyaking si Bobby Aguilar ay isang ligaw na aso lang. Sino ang magpapahalaga sa kanya? Eksakto, hindi man lang kwalipikado si Bobby Aguilar na ikumpara sa iyo. Handa kaming sundan si Mr. Schroeder. Sundan mo ako. Nagtaas ng kilay si Conrad Schroeder. Ngumisi siya, "Sa tingin mo ba karapat-dapat ka?" Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, naging lubhang awkward ang eksena. Sa aking paningin, kayong lahat ay isang grupo lamang ng mga gumagapang na insekto. I'm in good mood, kaya hindi kita tatapakan at papatayin, malamig na sabi ni Conrad Schroeder. Ang mga celebrity na ito ng River City ay nagpakita ng kahihiyang ekspresyon sa kanilang mga mukha. "Ginoo. Tama si Schroeder." May sumigaw. "Kami ay isang grupo ng mga hindi gaanong mahalagang insekto. Isang pagpapala para sa amin na makita man lang si Mr. Schroeder." Nang makita ang poster ng lahat, hindi napigilan ni Ray Walters ang magmura sa kanyang puso ng paulit-ulit. Sino ang tumawag kay Ray Walters? Sa pagkakataong ito, biglang iniwas ni Tio Armando ang kanyang tingin sa kabuuan ng eksena. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Ray Walters. Bahagyang nagbago ang mukha ni Ray Walters, at inihanda niya ang sarili na tumayo at sabihin, "Ginoo Schroeder, ako si Ray Walters. Nabalitaan ko na may magandang relasyon kayo ni Bobby Aguilar." Sabi ni Conrad Schroeder na nakapikit si Ems. Tumalon ang puso ni Ray Walters, saglit na hindi alam ang sasabihin. Tama, Mr. Schroeder, si Ray Walters ay tapat na allies ni Bobby Aguilar. Oo, ngayon lang, siya ay nasa pintuan na ipinagmamalaki na kapag bumalik si Bobby Aguilar, papatayin kanya kasing dali ng pagpatay ng aso. Mr. Schroeder, hindi mo siya maaaring itago. Kabanata 174. Agad na namutla ang mukha ni Ray Walters.
Tinitigan niya ang mga tao sa paligid niya, puno ng galit ang mga mata niya. Ano ang tinitignan mo? Hindi ba halata? Ang pabrika ay nasa ilalim ng iyong pamamahala. Tama, nandyan din si Elder Hansen. Tiningnan ni Conrad Schroeder si Ray Walters na may malamig na mga mata at walang pakialam na sinabi, dahil kararating ko lang sa River City, kailangan ko talagang humanap ng taong magtatag ng aking awtoridad, at ikaw ay isang mabuting pagpipilian. Napalunok ng husto, sinabi ni Ray Walters na may matapang na mukha, Mr. Schroeder, naniniwala akong tiyak na babalik si Mr. Aguilar, siya. Bang! Bago pa matapos magsalita si Ray Walters, sinampal siya ni Conrad Schroeder. Isang talo lang at sa tingin mo ay karapat-dapat ka sa titulong Sir. Malamig na sabi ni Conrad Schroeder. Bagamat hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas sa sampal, si Ray Walters, bilang isang ordinaryong tao, ay dumanas pa rin ng matinding pinsala, patuloy na nagsusuka ng sariwang dugo mula sa kanyang bibig. Ha! Sa sandaling ito, biglang bumagsak ang mga mata ni Conrad Schroeder kay Alan. Tumingin kay Alan, malamig niyang sinabi, gusto mo akong patayin. Nanigas ang katawan ni Alan. Ang kanyang hindi sinasadyang mamamatay tao na espiritu ay talagang nahuli ni Conrad Schroeder. Hinahangaan ko kayo, nginisya ni Conrad Schroeder. Isang aso lang, at naglakas loob ka na may balak na patayin ako. Pinitik ni Conrad Schroeder ang kanyang daliri, at isang pagsabog ng enerhiya ang lumabas. Sa malutong na, putok, na tunog. Agad na nabasag ang mga tuhod ni Alan, at lumuhad siya sa lupa ng may, kumatok. Sa pagtingin sa nakaluhod na si Alan, isang bakas ng paghamak ang sumilay sa mga mata ni Conrad Schroeder. Gamitin natin kayong dalawa para itatag ang aking awtoridad, tumayo si Conrad Schroeder. Dahil gusto niyang magtatag ng awtoridad, natural na kailangan niya ng mga tao na makaramdam ng takot. Ang mga kamay ni Conrad Schroeder ay bahagyang naglabas ng isang stream ng enerhiya. Ang daloy ng enerhiya na ito ay dahan-daang damaloy, sa kalaunan ay bumubuo ng hugis ng ulo ng dragon. Ang diskarteng ito ay ang Divine Dragon Fist na ginamit ni Tristan Schroeder. Tunay nga, si Mr. Schroeder ay isang buhay na walang kamatayan. Siya ay nagtataglay pa ng gayong mga kasanayan. Ginoo. Si Schroeder ay isang tunay na dragon sa ating panahon. Ang lahat ay nagsimulang mambola, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla. Paano nakita ng mga taong ito ang gayong mga pamamaraan? Sa kanilang mga mata, ito ay simpleng banal. Ang mga mata ni Conrad Schroeder ay napuno ng pagwawalang bahala, na parabang ang mga buhay sa harap niya ay walang iba kundi ang hindi gaanong mahalaga na damo. Huwag kang mag-alala, bukas isasabit ko ang iyong mga bangkay sa dingding, walang pakialam na sabi ni Conrad Schroeder. Nang i-activate na niya ang teknik, biglang nagring ang phone niya. Nang suriin ito, nagmamadaling iniabot ito ni Tio Armando kay Conrad Schroeder. Master, ito ang numero ng telepono ni Bobby Aguilar. Bulalas ni Tio Armando. Oh! Tumaas ang isang kilay ni Conrad Schroeder. Kinuha niya ang telepono, nginisya niya, ang Bobby Aguilar na ito ay talagang naglakas loob na tawagan ako. Malamang gusto niyang humingi ng awa, sabi ni Tio Armando sa gilid. Bumantong hininga si Conrad Schroeder, humingi ng awa. Kung hindi ko siya punitan, hindi ako si Conrad Schroeder. Pagkatapos, sinagot ni Conrad Schroeder ang telepono. Bobby Aguilar, ikaw. Old bastard, let me warn you, this matter is nothing to do with others. You better not target other people. Bago pa matapos magsalita si Conrad Schroeder, sinalubong siya ng sandamakmak na sumpa. Ang mukha ni Conrad Schroeder ay agad na naging sobrang pangit. Bobby Aguilar, alam mo ba ang sinasabi mo? Saway ni Conrad Schroeder. Malamig na sinabi ni Bobby Aguilar, sa loob ng hindi hihigit sa 20 oras, makakarating ako sa Shiglan City, kaya mas mabuting hugasan mo ang iyong leeg at hintayin akong putulin ang ulo ng iyong aso. Ang mga ugat sa noo ni Conrad Schroeder ay naglabasan sa galit, at isang nakamamatay na aura ang mabilis na bumalot sa kanya. Sa maraming taon niya sa Choiseul, walang nang ahas na magsalita sa kanya ng ganito. Sa ngayon, nasa bahay mo ako,
malamig na sabi ni Conrad Schroeder. Kung maglakas loob kang sampayin ako, dapat mong bayaran ang halaga, sabi ni Conrad Schroeder habang malamig siyang ngumisi. Sa kabilang dulo, hindi nagpanik si Bobby Aguilar bagkus ay ngumisi, Conrad Schroeder, sa totoo lang, nag-iwan ako ng marka sa katawan ng anak mo, at hanggat may iniisip ako, magiging abo siya. Kung ayaw mong mamatay ang anak mo, mas mabuting hintayin mo akong bumalik ng masunurin. Bahagyang nagbago ang mukha ni Conrad Schroeder, ngunit humagalpak siya ng tawa, sinisikap mo ba akong takutin? Sa tingin mo ba madali akong matakot? Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo itong subukan. Oh, nakalimutan kong sabihin sa iyo, isa akong alchemist, at isang marka lang ay walang halaga sa akin, pang-iiniis ni Bobby Aguilar. Medyo naging pangit ang mukha ni Conrad Schroeder. Malamig niyang saway, sige, Bobby Aguilar, hinihintay kita. Ako mismo ang magpupunit sa iyo. Pupunta ako para hanapin ka sa Shiglan City sa loob ng 3 araw, hintayin mo ako, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Pagkasabi nito, direktang ibinaba ni Bobby Aguilar ang telepono. Naging berde ang mukha ni Conrad Schroeder, at hindi niya namamalaya na tumingin kay Uncle Armando. Seryosong sinabi ni Uncle Armando, si Bobby Aguilar ay talagang isang alchemist, at kinokontrol niya ang Blue Spirit Fire. Blue Spirit Fire. Medyo nagulat ito kay Conrad Schroeder. Nabuhay siya sa kalahati ng kanyang buhay at hindi pa nakakita ng Blue Spirit Fire. Maswerte kayong dalawa, napatingin si Conrad Schroeder kina Ray Walters at Alan. Pagkatapos, ikanaway niya ang kanyang kamay at sinabing, "Tara na, uwi na tayo." Conrad Schroeder at Uncle Armando ay hindi nang ahas na magtagal at mabilis na umalis sa River City. Samantala, si Bobby Aguilar ay nagmamadaling bumalik sa napakabilis na bilis. Ang tinatawag na mark ay kalokohan lamang mula kay Bobby Aguilar. Kung si Tristan Schroeder ay hindi naging matyaga, hindi naisip ni Bobby Aguilar na saktan siya noong una, at mag-iwan ng marka ng maaga. Ngunit para iligtas ang lahat, walang pagpipilian si Bobby Aguilar. Sa sala, inilibot ni Ray Walters ang kanyang mga mata sa lahat at sinabi sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, "Makakamit ninyong lahat ang inyong kabayaran." Pagbalik ni Mr. Aguilar, hindi kanya bibitawan. Hehe, sa tingin mo gaano katagal mabubuhay si Bobby Aguilar? Ngunit ang mga taong ito ay hindi natakot sa lahat. Ray Walters, alam na ng lahat na sinaktan ni Bobby Aguilar si Conrad Schroeder, at ikaw ang tao ni Bobby Aguilar. Sa tingin mo hanggang kailan ka magiging mayabang? Naging yelo ang mukha ni Ray Walters. Nang walang sinasabi, tumayo siya at binuhat ang nasugatan na si Alan, paalis sa Dragon Mountain Community. Lumipas ang oras, at 20 oras ang lumipas sa isang kisap mata. Maagang naghihintay si William Richardson sa airport para kay Bobby Aguilar. Nang makitang bumababa si Bobby Aguilar, dali-dali siyang tumakbo. "Bobby, masyado kang walang ingat," umiling si William Richardson. Sinulyapan ni Bobby Aguilar si William Richardson at sinabing, "Kung hindi ako bumalik, nasaktan na sana ang iba." Ibinuka ni William Richardson ang kanyang bibig, pagkatapos ay bumantong hininga, "Bobby, hindi ko alam kung dapat kong sabihin ito. Sino bang matagumpay na tao ang hindi nakaakyat sa katawan ng iba? At sino sa kanila ang tunay na malinis? Para sa ilang mga tao, sakripisyo ang kanilang kapalaran." Nang marinig ito, ang mukha ni Bobby Aguilar ay agad na naging sobrang pangit. Malamig niyang tiningnan si William Richardson at sinabing, "Mr. Richardson, sa iyong mga mata, lahat ay maaaring maging kasangkapan upang magamit, ngunit ito ay iba sa aking paningin. Ang buhay ng bawat isa ay dapat igalang. Kung ikaw ay nasa isang mataas na posisyon, dapat kang maging mas nakikiramay sa ilalim, hindi nagmamalabis. Sana may karapatan tayong tanungin ang malalakas, hindi alisin ang mga mahihina sa kanilang huling dignidad at buhay." Ginoo Richardson, ayoko nang marinig ulit ang mga ganyang salita. Ang mga salita ni Bobby Aguilar ay hindi nakapagsalita kay William Richardson. Parang pamilyar sa kanya ang pangungusap na ito, na para bang may narinig na siya noon. "Miss Taylor." Biglang naalala ni William Richardson.
Sa oras na iyon, sinabi rin ni Emily Taylor ang isang katulad na bagay. Kabanata 175. Si William Richardson ay nakatayo doon sa katahimikan ng mahabang panahon, pagkatapos ay mabilis na sumunod. Ang pagbabalik ni Bobby Aguilar sa Choiseul ay hindi malawak na ipinahayag. Ang una niyang ginawa noong siya ay bumalik ay ang dumiretso sa pamilya Nicholson. Kung ikukumpara, maaaring ang pamilya Nicholson ang pinakanaapektuhang pamilya, at hindi makatwiran na hindi sila bisitahin ni Bobby. Sa labas ng pinto ng pamilya Nicholson, naayos na ang Audi 9 rupees ni Bobby at nakaparada sa pinto. Sa pagtingin sa sasakyan, isang hindi maipaliwanag na sakit ang bumalot sa puso ni Bobby. Bagamat naiintindihan niya na ang suporta ni Ashton Nicholson ay dahil lamang sa pagpili ng mga interes, kakaunti ang maniniwala sa kanya sa sandaling ito. Huminga ng malalim si Bobby, at habang tinutulak niya ang pinto para makapasok, lumabas si Sawyer Nicholson mula sa pinto. Nang makita niya si Bobby, agad na lumuwa ang kanyang mga mata sa nagngangalit na galit. Bastos ka Bobby. Dahil sa iyo kaya naging vegetative state ang anak ko, ibalik mo sa akin ang buhay ng anak ko. Tuloy-tuloy ang pag-indayog ng mga kamao ni Xavier sa katawan ni Bobby. Hindi gumalaw si Bobby, hinayaan siyang damapo sa kanya ang mga kamao ni Sawyers. Marahil ay pagod sa paghagupit, napaupo si Sawyer sa lupa, mukhang pagod na pagod. Marahang nabamantong hininga si Bobby, yumuko, at marahang tinapik ang balikat ni Sawyer. Tito Sawyer, ipaghihiganti ko si Ashton, at gagamutin ko rin ang kanyang sakit. Sincere na sabi ni Bobby. Malamig na sumulyap si Sawyer kay Bobby at ngumisi, maghayganti. Kung nang-ahas kang maghayganti, bakit kailangan mong tumakas sa ibang bansa? Alam ni Bobby na walang kwenta ang pagsasabi ng marami, kaya hindi na siya nagsalita, at pumasok na sa kwarto ni Ashton. Hindi gumagalaw si Ashton sa kama, at kung hindi dahil sa hininga niya, malamang napagkakamalan siyang patay na. Umupo si Bobby sa tabi ni Ashton at tahimik na sinabi, Ashton, aalalahanan ko ang iyong kabaitan. Matagal siyang umupo sa tabi ng kama bago umalis sa bahay ni Nicholson. Bobby, sasabihin ko talaga kay Conrad Schroeder na bumalik ka na. Malamig na sabi ni Sawyer. Napahinto si Bobby sa kanyang kinatatayuan. Nakatalikod kay Sawyer, same time niyang sinabi, hindi mo na kailangang mag-abala, sasabihin ko sa kanya ng personal. Matapos iwanan ang mga salitang ito, umalis si Bobby sa bahay ni Nicholson. Bukod kay Ashton, Keith Moore, Leonard Schultz, at maging si Elder Hansen ay lahat ay tinarget para sa paghihiganti. Ang higit na nagdusa ay si Keith Moore. Habang hindi pinatay ng malupit na si Conrad Schroeder si Keith, sinira niya ang kanyang buong cultivation. Ginagawang may kapansanan si Keith mula sa isang veteranong Grandmaster. Pagdating sa bahay ng Moore, si Keith Moore ay nakaupo sa pintuan, mukhang isang matandang lalaki. Ang mga dating nakapaligid sa kanya ay umalis, iniwan siyang mag-isa sa ngayon ay walang laman na manor, mukhang hindi ka pani-pani walang malungkot. Ginoo Aguilar. Matapos makita si Bobby, hindi na masyadong nagulat si Keith. Mataimtim na sinabi ni Bobby, Mr. Moore, maaari kang humingi ng awa kay Conrad Schroeder at iwasan ang sakuna na ito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Keith. Sinabi ni Conrad Schroeder na mas gugustuhin niyang pumatay ng 1,000 nang hindi sinasadya, kaysa pakawalan ang isa. Sa tingin mo ba nakatulong ang pagmamalimos? May sakit sa mukha ni Keith. Ako ay humingi ng awa, ngunit ang resulta ng pagmamakaawa ay upang iligtas lamang ang isang buhay. Para sa akin, ang pagkawala ng lahat ng aking paglilinang ay hindi naiiba sa kamatayan. Bahagyang nanginginig ang boses ni Keith, pati si Bobby ay nakaramdam ng pait. Keith, pananagutan ko ang mga pagkakamaling nagawa ko. Seryosong sabi ni Bobby. Umiling si Keith at ngumiti ng mapait, walang kwenta ang pagsasabi niyan. Ako ngayon ay nag-iisa at walang magawa, kahit napatayin mo si Conrad Schroeder, ano ang punto? Sa kanyang buhay, inilaan ni Keith ang kanyang sarili sa martial arts at hindi kailanman nag-asawa o nagkaanak. Hindi naman exaggeration na,
para sa kanya, martial arts ang buong buhay niya. Ngayong nawasak ang kanyang paglilinang, ang buhay ay talagang mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Itinaas ni Bobby ang kanyang kamay at inilagay iyon sa ibabang tiyan ni Keith. Ano ang ginagawa mo? Kumunot ang noo ni Keith. Si Bobby Aguilar ay same time na nagsalita, Keith Moore, ito ay maaaring pagkakataon para sa iyo. Oportunidad. Bakas ang galit sa mukha ni Keith Moore. Nang malaman kong isa kang alchemist, akala ko nakahanap na ako ng pagkakataon. Ngunit ano ang naging resulta? Ang resulta ay nasira ang aking paglilinang, at ako ay naging isang paylay. Pinandilatan ni Keith Moore si Bobby Aguilar, at sa wakas ay sumabog ang kanyang galit pagkaraan ng ilang araw. Natahimik sandali si Bobby Aguilar bago dahan-daw ang sinabi, mayroong higit sa isang paraan upang linangin, hanggat ang iyong dantian ay hindi nabasag, maaari kang makapasok sa antas ng Grandmaster. Natigilan si Keith Moore, puno ng kalituhan ang kanyang mga mata. Ngunit hindi na nagpaliwanag pa si Bobby Aguilar, sa halip ay tinapik si Keith Moore sa balikat at sinabing, sa 3 araw, pagkatapos kong patayin si Conrad Schroeder, babayaran kita. Pagkasabi noon, umalis si Bobby Aguilar sa tirahan ng pamilya Moore. Bagamat ang pagbabalik ni Bobby Aguilar ay hindi gaanong naisapubliko, kumalat pa rin ang balita sa buong Choiseul. Halos alam ng lahat ang tungkol dito. Talagang bumalik si Bobby Aguilar. Mukhang hindi na niya ito matitiis, pagkatapos ng lahat, ang mga pamamaraan ng pamilya Schroeder ay hindi maisip. Hehe, ano ang pagkakaiba ng kanyang pagbabalik sa pagkakataong ito at pagpunta sa kanyang kamatayan? Pinag-uusapan ito ng mga tao, at natanggap din ng Schroeder family ang balita. Guro, bumalik na si Bobby Aguilar. Tumayo si Uncle Shane sa tabi ni Conrad Schroeder at nagulat sa malungkot na tono. Isang mabangis na ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Conrad Schroeder. Bobby Aguilar, ang lakas ng loob mong bumalik. Gusto kitang durugan. Isang mamamatay tao na espiritu ang nagmula kay Conrad Schroeder, na ginawa ang buong silid na parang isang kabaong ng yelo. Shane, alis na tayo agad. Papatayin ko itong si Bobby Aguilar. Malamig na sabi ni Conrad Schroeder. Sa sandaling ito, biglang tumakbo ang isang disipulo ng Schroeder family. Guro, nagpadala si Bobby Aguilar ng liham. Nag-aalalang sabi ng alagad. Mabilis na kinuha ni Conrad Schroeder ang sulat mula sa kanya. Sa pagbukas nito, malinaw na nakasulat na may 2 karakter, challenge. Isinulat din ang oras at lokasyon. Bilang karagdagan, mayroong ilang marumi at mapang-abusong mga salita. Ipaghihiganti ko ang aking kaibigan sa pamamagitan ng pagputol ng ulo ng iyong aso. Sa 3 araw, magkita sa Eastern Cemetery. Sana ay malinis ang iyong leeg at panatilihin ang iyong appointment. Nang makita ang nilalaman ng liham ng hamon, galit na galit si Conrad Schroeder. Matagal na nang walang nang ahas na magsalita sa akin ng ganyan. Pinunit ni Conrad Schroeder ang liham ng hamon. Ang Bobby Aguilar na ito ay talagang hindi alam kung paano mabuhay o mamatay. Hindi napigilan ni Tito Shane na mapabuntong hininga. Si Conrad Schroeder ay isang grandmaster, isang tunay na nangungunang pag-iral paano maihahambing si Bobby Aguilar. Sumagot ka sa kanya, na nagsasabi na sa 3 araw, pupunta ako sa Eastern Cemetery upang ipaghiganti ang aking anak. Malamig na sabi ni Conrad Schroeder. Oo. Mabilis na tumango si Tito Shane. Mabilis na kumalat ang balita, at naging mainit na paksa ang inisyatiba ni Bobby Aguilar na hamunin si Conrad Schroeder. Talagang may malaking lakas ng loob si Bobby Aguilar, talagang nangangahas na magbigay ng hamon kay Conrad Schroeder. Nabalitaan ko na sadyang pinili niya ang sementeryo bilang venue, ito ba ay para mas comfortable ang paglilibing ng sarili niyang bangkay. Kung talagang mananalo ang binatang ito, tiyak na magpapatuloy siya upang makamit ang magagandang bagay sa hinaharap. Nagulat ang lahat na hindi nagtago si Bobby Aguilar, ngunit sa halip ay aktibong pinukaw ang komprontasyon. Si Kato Cain, na responsable sa palihim na pagmamasid sa sitwasyon, ay hindi rin maiwasang mapabuntong hininga. Ang tapang ni Bobby Aguilar ay talagang lampas sa aking imahinasyon. Hinugot ni Kato Cain ang kanyang sigarilyo at bam-ulong sa sarili.
Sa pagkakataong ito, biglang nagring ang phone niya. Kinuha niya ang phone at nakitang text message iyon. At ang taong nagpadala ng mensahe ay si Emily Taylor. Kabanata 196. Tungkol sa mensahe ni Emily Taylor, hindi ito nang ahas na pabayaan ni Kato Cain. Dali-dali niyang kinuha ang phone niya at binuksan ang message. Ang nilalaman ng mensahe ay napakaikli, na may ilang mga salita lamang, pagmasdan si Bobby Aguilar. Kung kinakailangan, maaari mong patayin si Conrad Schroeder o kahit nalipulin ang pamilya Schroeder. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Kato, at mabilis siyang sumagot, "Oo, Miss Taylor." Matapos sumagot ay hindi napigilan ni Kato na huminga ng ilang malalakas na sigarilyo. Anong uri ng kapalaran ang naipon nitong si Bobby Aguilar sa kanyang nakaraang buhay? Umiling si Kato. Sa kabilang panig, matapos ni Bobby Aguilar ang kanyang hamon, dumiretso siya sa Eastern Cemetery. Ang lugar na ito ay tiwangwang at puno ng madilim na enerhiya, na nagbibigay sa mga taong pumasok sa loob ng hindi komportableng pakiramdam. Umikot muna si Bobby Aguilar sa sementeryo, pagkatapos ay umalis at pumunta sa palengke. Naglakad-lakad siya sa palengke, dahilan para maraming tao ang nagkukumpulan at nanood. Hindi ba si Bobby Aguilar iyon? Talagang mayroon siyang paglilibang upang mamili sa palengke. Mabilis na lumayo sa kanya, kung hindi, baka malagay tayo sa problema. Tungkol naman sa tsismis ng mga tagalabas, nanatiling hindi natinag si Bobby Aguilar. Bumili siya ng maraming kakaiba at kakaibang mga bagay bago bumalik sa Eastern Cemetery. Sa mga sumunod na araw, hindi umalis si Bobby Aguilar sa Eastern Cemetery. Nanatili siya roon buong araw, at walang nakakaalam kung ano ang ginagawa niya. Tahimik na pinagmamasdan ni Uncle Armando si Bobby Aguilar mula sa mga anino. Ano ang gustong gawin nitong Bobby Aguilar? Hindi napigilan ni Tio Armando na sumimangot nang makita ang kakaibang kilos ni Bobby. "Tito, gusto mo bang bumaba ako at subukan siya?" Tanong ng katabi niya. Sandaling natahimik si Tio Armando, at pagkatapos ay malamig na sinabi, "Ako mismo ang gagawa." Pagkatapos, naglakad siya papasok sa Eastern Cemetery na nakasabit ang mga kamay sa likod. Sa oras na ito, si Bobby Aguilar ay nakaupo sa Eastern Cemetery, humihinga sa loob at labas. Ang lahat ay tila lubos na kalmado. Hanggang sa dumating si Tio Armando ay dahan-daang iminulat ni Bobby ang kanyang mga mata. Nakatingin kay Uncle Armando na puno ng dark energy ang mukha, malamig na sinabi ni Bobby. "Ikaw ay dapat ang tapat na aso ng Schroeder family." Nagbago ang mukha ni Tio Armando, at ang katabi niya ay tila handa ng kumilos. "Mukhang marami kang libangan," panunuya ni Tio Armando. Sinulyapan siya ni Bobby at walang pakialam na sinabi, "Sabihin mo lang kung ano ang sasabihin mo. Ayokong makakita ng mga tao mula sa Schroeder family." Saway ni Tio Armando, "Balita ko isa kang alchemist. So paano kung ako nga?" Nagtaas ng kilay si Bobby. Walang pakialam na sinabi ni Tio Armando, "Kung ganoon, naniniwala akong mapapagaling mo si Young Master Tenny." Hindi napigilan ni Bobby na tumawa ng malamig. "Tama ka, mayroon akong paraan upang gamutin si Tristan Schroeder, ngunit paano ito?" Malamig na sabi ni Bobby. Tumawa si Tio Armando, "Bago ka mamatay, may puwang pa para sa pagbabalik tanaw." "Paano ito? Pinagaling mo ang karamdaman ni Young Master Tenny, pagkatapos sa sarili mong gastos, lumuhad sa labas ng bahay ng Schroeder sa loob ng 3 araw at 3 gabi, ibinalita sa mundo na naayos na ang bagay na ito. Paano naman?" Ikinulong ni Tio Armando ang kanyang mga kamay sa likod at walang pakialam na sinabi. "At least, mailigtas nito ang buhay mo bilang aso nila, di ba?" Nagpatuloy si Tio Armando. Nang marinig ito, sumilay ang ngisi sa mukha ni Bobby. "Sino ka sa tingin mo?" Nagtaas ng kilay si Bobby. "Isang aso ang naglakas loob na tumahol at magyabang sa harap ko." Malamig na saway ni Bobby. Bahagyang nagbago ang mukha ni Tio Armando, at kinusot ang mga mata, binigyan na kita ng pagkakataon. "Dahil wala ka pang alam, hintayin mo na lang ang kamatayan." Matapos iwanan ang pangungusap na iyon, tumalikod at umalis si Tio Armando. "Tumigil ka.
Sa pagkakataong iyon ay biglang sumigaw si Bobby. Ngumisi si Tio Armando, ano, natauhan ka na ba? Hindi umimik si Bobby bagkus ay biglang sumulpot sa harap ni Tio Armando. May gusto lang akong sabihin sa'yo. Walang pakialam na sabi ni Bobby. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, biglang kumilos si Bobby Aguilar. Sa isang iglap, nataman niya ng suntok ang tiyan ni Uncle Armando. Parang ordinaryong suntok lang pero diretsyong binasag ang dantian ni Uncle Armando. Ang pagpapakitang tao ay may kapalit, pang-iinis ni Bobby Aguilar. Napahawak si Uncle Armando sa kanyang tiyan, naramdaman ang mabilis na pag-ubos ng kanyang panloob na lakas mula sa loob. Ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit sa isang iglap. Ikaw, talagang sinira mo ang aking paglilinang. Napaungol si Tio Armando sa takot. Ngumisi si Bobby Aguilar at sinabing, iniligtas ko ang buhay ng iyong aso, dapat mong pasalamatan ako. Paggamot sa iba gamit ang sarili nilang gamot. Hindi inaasahan ni Tio Armando na ang kanyang sariling mga salita ay ilalapat sa kanyang sarili ng ganito. Bobby Aguilar, hindi matatawaran ang krimen mo. Siguradong hindi ka pakakawalan ng family head. Galit na sigaw ni Tio Armando. Hindi siya pinansin ni Bobby Aguilar. Tumalikod siya at nagpatuloy sa pagmumuni-muni. Sa pamilya Schroeder. Namumula ang mukha ni Conrad Schroeder, nag-aapoy sa galit. Ang Bobby Aguilar na iyon ay hindi man lang sineseryoso ang aking Schroeder family. Sigaw ni Conrad Schroeder. Hindi niya akalain na ganito pala kayabang si Bobby Aguilar. Sinabi ni Tio Armando na may sakit, padre ng pamilya, ang aking paglilinang ay nawasak, kailangan mong ipaghiganti ako. Sinulyapan ni Conrad Schroeder si Tio Armando at malamig na sinabi, huwag kang mag-alala, babalatan ko ang kanyang balat at kukunin ang kanyang mga litid, puputulan siya sa libu-libong piraso. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, isang gabi na lang ang natitira bago magkaharap ang dalawa. Nang gabing iyon, dahan-daang binuksan ni Bobby Aguilar ang kanyang mga bisperas. Stage 3 ng Foundation Building, halos walang pagkakataong manalo laban sa isang Grandmaster, mahinang ungol ni Bobby Aguilar. Pinisil niya ang palad at inilabas ang bronze sword at ang batong rebulto. Nagtataka ako kung ang tansong espada na ito ay maaaring magbigay sa akin ng isang sorpresa. Hawak ni Bobby Aguilar ang tansong espada sa kanyang kanang kamay, bumubulong sa sarili. Sa susunod na umaga, ang Eastern Cemetery ay masikip. Maraming mga martial artist ang dumating upang saksihan ang kaganapan, sa takot na makaligtaan nila ang palabas. Hindi sila nang ahas na lumapit, pinalibutan ang lugar mula sa lahat ng panig. Dumating din si Keith Moore sa pinangyarihan, halo-halong emosyon ang mukha habang nakatingin kay Bobby Aguilar, na naka-cross-legged. Tingnan mo, nandito na si Bobby Aguilar. Anong ginagawa niya nakaupo ng ganyan? Para siyang nagmumuni-muni. Hindi ba ninyo iniisip na kakaiba ito? Mula nang tumuntong ako sa Eastern Cemetery na ito, nararamdaman ko ang pang-aapi. Tama, napakaraming dark energy sa Eastern Cemetery. Sumasalungat ito sa ating panloob na lakas, natural na binabawasan ang ating lakas. Sinadya bang plano ni Bobby Aguilar? Pero maaapektuhan din siya. Ilang saglit, napuno ng usapan ang paligid. Dumating din sa pinangyarihan si Kato Cain at isa pang Grandmaster, na responsable sa pagprotekta sa kaligtasan ni Bobby Aguilar. Ang Grandmaster na ito ay si Miguel Pratt. Kahit na ang kanyang lakas ay hindi kasing lakas ni Kato Cain, isa pa rin siyang top-tier na Grandmaster. Higit pa siya sa mga tulad ng bagong na-promote na Grandmaster, si Conrad Schroeder. Itinago ng dalawa ang kanilang mga aura, nagmamasid mula sa dilim. Brother Cain, ang lakas ng loob ko ay parang nakaramdam din ng pagsupil, sabi ni Miguel Pratt sa mahinang boses. Bahagyang tumango si Kato Cain at sinabing, kahit anong antas ng lakas, magkakaroon ng kaunting pagsupil, ngunit kung mas malakas ang isa, mas hindi sila maaapektuhan. Napabulala si Miguel Pratt, kung gayon, hindi ba si Bobby Aguilar ang naghuhukay ng sarili niyang libingan? Naguguluhan din si Kato Cain. Alam niya na si Conrad Schroeder ay isang Grandmaster, tiyak na ang pagsupil na mararamdaman niya ay mas mababa kaysa kay Bobby Aguilar.
Saktong pagkalito ng dalawa, may dumating na Rolls-Royce na bongga. Nang huminto ang sasakyan, lumabas si Conrad Schroeder sa sasakyan. Kabanata 197. Ang pagdating ni Conrad Schroeder ay agad na nagdala sa kapaligiran sa eksena sa isang rurok. Hindi mabilang na mga tao ang bumati kay Conrad Schroeder, at maging ang mga tagay ay tumunog sa eksena. Ngunit sa mata ni Conrad Schroeder, si Bobby Aguilar lang ang naroon. Pinandilatan niya ng mata si Bobby Aguilar at malamig na sinabi, "You little bastard, I can't believe you dared to come." Dahan-daang bumangon si Bobby Aguilar mula sa lupa. Sumandal siya gamit ang dalawang kamay, ngumiti ng mahina, "Kuya, matagal na kitang hinihintay, naghugas ka na ba ng leeg mo?" Sa sandaling binibigkas ang mga salitang ito, ang eksena ay nagkagulo. Maraming tao ang humihingal. Ang Bobby Aguilar na ito ay hindi sineseryoso si Conrad Schroeder. Naalimpungatan ang mukha ni Conrad Schroeder, at nginisya niya, "Ikaw na matalas ang dila, tatahiin ko ang iyong bibig mamaya." Pagkatapos magsalita, humakbang pasulong si Conrad Schroeder, at agad na dumating ang kanyang katawan sa Eastern Cemetery. Ang kanyang buhok ay sumayaw ng ligaw, at ang aura ng isang Grandmaster ay inilabas sa isang iglap. Ang nakakatakot na aura na ito ay agad na gumawa ng sandstorm sa Eastern Cemetery. Ito ba ang Grandmaster? Bulalas ng isang tao. Sobrang lakas, medyo kinakapos pa ako sa paghinga. Tiyak na naaayon sa kanyang pangalan ng Grandmaster. Feeling this aura, bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Bobby Aguilar. Ang tindi ng aura na ito ay halatang lampas sa imahinasyon ni Bobby Aguilar. "Sinaktan mo ang anak ko at sinira ang reputasyon ng pamilya ko. Kung hindi kita papatayin, ako, si Conrad Schroeder, ay sumusumpa na hindi ako magiging tao." Si Conrad Schroeder ay umungal sa galit. Napuno ng internal strength ang tunog, dahilan para sumakit ang eardrums ng lahat. Malamig na tiningnan ni Bobby Aguilar si Conrad Schroeder at sinabing, "Anak mo ang kumuha ng gamit ko." Para naman kay Tristan Schroeder, ayoko man lang siyang saktan. Lahat ng ito ay dahil hindi siya bumitaw. "Tumigil ka nga sa kalokohan mo. Kunin mo ang iyong buhay." Si Conrad Schroeder ay hindi nakinig. Kinuyam niya ang kanyang kamao na naglalaman ng internal strength at pinasabog si Bobby Aguilar ng nakataas na kamay. Ang kapangyarihan ng isang Grandmaster ay sumabog sa isang iglap, ang nakakatakot na hangin ng kamao ay tila napunit ang hangin. Ang suntok na ito ay parang bombardment na may napakalaking lakas, at agad itong bumagsak sa katawan ni Bobby Aguilar. Boom! Tuwid na lumipad palabas ang katawan ni Bobby Aguilar at bumangga sa bato sa bundok. Ang maliit na bundok ay may makapal na bitek, at pagkatapos ay gumuho. Bakas sa mukha ng lahat ang gulat. Isang suntok lang ang may ganoong kapangyarihan. Ang lakas ng isang Grandmaster ay talagang lampas sa imahinasyon. Tapos na ba sa ganito? May sumimangot. Kung ito ay magtatapos sa ganito, ito ay medyo walang kabuluhan. Hindi sumandal si Conrad Schroeder gamit ang dalawang kamay, malamig na nakatingin sa direksyon ni Bobby Aguilar. Hindi nagtagal, lumabas si Bobby Aguilar mula sa mga guho. Ang kanyang damit ay punit-punit, na nagpapakita ng isang malakas na katawan. Ngunit ang nakakagulat ay ang katawan ni Bobby Aguilar ay walang anumang pinsala. Anong malakas na suntok? Sinulyapan ni Bobby Aguilar ang kanyang katawan at mahinang bamulong. Kasabay nito ay napabuntong hininga din si Bobby Aguilar sa kanyang puso. Ang tigas ng sariling laman at dugo ay lumampas din sa kanyang imahinasyon. Sa susunod na segundo, dumating muli si Conrad Schroeder. Sa isang umuusok na espiritong mamamatay tao, dumating siya sa harap ni Bobby Aguilar sa isang kisap mata. Sa isang putok, binuhat si Bobby Aguilar mula sa lupa patungo sa himpapawid. Mahigpit na sumunod si Conrad Schroeder, isa pang suntok sa likod ni Bobby Aguilar. Si Bobby Aguilar, nakakaangat lang sa ere, ay muling binagsak ng malakas sa lupa. Ang lupa ay nabasag sa isang malaking hukay. Ngunit si Conrad Schroeder ay hindi pa rin nagpakita ng anumang mga palatandaan ng pagsuko. Si Bobby Aguilar ay parang isang basahang manika, na halos walang panlaban. Isa lang itong matinding pagkatalo.
Ano ang iniisip ni Bobby Aguilar? Gamit lang ang lakas na ito, naglakas loob siyang mag-provoke. Conrad Schroeder. Tapos na. Halos walang lakas si Bobby Aguilar para lumaban. Nagulat din si Keith Moore, lampas sa imahinasyon niya ang bawat suntok ni Conrad Schroeder. Kung ako yun, malamang patay na ako ngayon. Bulong ni Keith Moore. Pagkatapos ng isang round ng pambobomba, si Bobby Aguilar ay nabasag sa isang malalim na hukay. Tahimik ang eksena, at nagkaroon ng nakamamatay na katahimikan. Pagkaraan ng ilang sandali, wala pa ring gumagalaw mula sa malalim na hukay. Malamig na tumingin si Conrad Schroeder sa direksyong iyon at sinabi sa malamig na boses, kahit isang Grandmaster pick ay hindi makayanan ang ilang suntok na ito, siguradong patay ka. Sa sandaling ito, nagkaroon ng paggalaw mula sa malalim na hukay. Isang figure ang lumipad palabas ng hukay na may whoosh. Ang katawan ni Bobby Aguilar ay natatakpan ng malabong madilim na gininto ang glow, ganap na hindi nasaktan. Karapat-dapat sa isang Grandmaster. Kung hindi dahil sa saintly body skill, ang ilang suntok na ito ay makakabasag ng katawan ko. Sinulyapan ni Bobby Aguilar ang kanyang katawan at bumulong sa sarili. Bahagyang nagbago ang mukha ni Conrad Schroeder, at malamig na sinabi niya, "Anak, mukhang may mga kakayahan ka." Tumingin si Bobby Aguilar kay Conrad Schroeder at same time na sinabi, "Conrad, talagang mas malakas ang iyong lakas kaysa sa inaakala ko." Pinaikit ni Conrad Schroeder ang kanyang mga mata at tumawa ng malakas. "Bata, ngayon lang ako gumamit ng 50% ng kapangyarihan ko, kung hindi, matagal ka nang naging sirang bangkay. 50% kapangyarihan. Ang daming naruroon ay hindi maiwasang mapabuntong hininga. Kung 50% kapangyarihan lamang ang may ganoong kapangyarihan, kung gayon gaano katakot ang isang buong kapangyarihan." Whoosh! Sa sandaling ito, sinisingil muli ni Conrad Schroeder si Bobby Aguilar. Ang kanyang kamao ay nababalot ng malakas na lakas ng inner, direktang nakatutok sa mukha ni Bobby Aguilar. Subukan muli ang parehong trick, walang silbi. Umungol si Bobby Aguilar habang direktang hinarap ang pag-atake. Klang! Isang nakakabinging putok. Naramdaman na lang ni Bobby Aguilar na namamanhid ang kanyang braso, na parabang mababasag na ito sa lakas ng loob na ito. Boom! Si Conrad Schroeder ay hindi tumigil doon, siya ay pumikit, gamit ang kanyang katawan bilang isang kalasag. Ang dalawa ay nagpalitan ng higit sa 100 suntok sa isang kisap mata, na si Bobby Aguilar ay hindi nahuhuli. Paanong posible? Si Bobby Aguilar ay isa lamang inner strength master, at maaari talaga siyang makipagpalitan ng suntok sa isang Grandmaster. Si Bobby Aguilar kaya ay nagtatago ng kanyang lakas sa lahat ng panahon. Walang sino mang naruroon ang makatiis sa mga suntok ni Conrad Schroeder. Matapos ang mahigit 100 suntok, nagsimulang magpumiglas ang braso ni Bobby Aguilar. Nang makita ito, ang mukha ni Conrad Schroeder ay lalong nagalit, dahil ang isang pagkapatas ay isang insulto sa kanya. "Bobby Aguilar, nagtagumpay ka sa pang-asar sa akin." Umungol si Conrad Schroeder, agad na pinataas ang kanyang aura sa tuktok nito. Boom! Isa pang suntok. Sa suntok na ito, hindi na nakayanan ni Bobby Aguilar. Ang buong lakas na suntok ng isang Grandmaster ay lampas sa imahinasyon. Kahit na may proteksyon ng saintly body skill, halos mabali ang braso ni Bobby Aguilar. Ang kanyang lakas sa loob ay naging sanhi ng patuloy na pagluwa ng dugo ni Bobby Aguilar. Whoosh! Si Bobby Aguilar ay muling hinampas sa lupa. Ngunit sa pagkakataong ito, mukhang napakasama ng sitwasyon ni Bobby Aguilar. Ang kanyang buong katawan ay nabahira ng pula ng dugo, ang kanyang laman ay nabasag, na nagpapakita ng kanyang malakristal na mga buto. Si Conrad Schroeder ay sumangot ng malamig na tawa, at pagkatapos ay tumawa ng malakas. Sa harap ng isang Grandmaster, wala kang kapangyarihang lumaban. Nakatayo si Conrad Schroeder habang nasa likod ang kanyang mga kamay, tiwala sa kanyang tagumpay. Sa dami ng tao, napakunot ang noo ni Kato Cain. Tinitigan niyang mabuti si Bobby Aguilar, nawalan ng pag-iisip. "Bobby Aguilar, papatayin kita ngayon at ipaghihiganti ang aking anak."
Sa isang malakas na sigaw, sinampal si Conrad Schroeder mula sa himpapawid. Napakalaki ng palad na ito. Isang malaking palad ang nabuo sa hangin. Idiniin ang palad, kayang durugan ang lahat. Kuya Kato, dapat na tayong kumilos ngayon. Nag-aalalang udyok ni Miguel Pratt. Nang makikialam na si Miguel Pratt, pinigilan siya ni Kato Cain. Maghintay ng kaunti pa. Umiling si Kato Cain. Naalala niya ang unang pagkakataon na tinuruan niya ng leksyon si Bobby Aguilar. Sa pagkakataong iyon, ilang beses nang itinumba ni Kato Cain si Bobby Aguilar, ngunit patuloy siyang bumangon. Sa huli, sumabog pa ang potensyal ni Bobby Aguilar, at nagawa niyang sugatan si Kato Cain. Naniniwala ako na hindi siya babagsak ng ganoon lang. Napatingin si Kato Cain sa direksyon ni Bobby Aguilar at malamig na sinabi. Kabanata 178. Sa isang punto, ang saloobin ni Kato Cain kay Bobby Aguilar ay nagbago mula sa hinala tungo sa passive trust. Sa taas, ang dambuhalang kamay na iyon ay gumugulong pababa mula sa langit. Ang walang katapusang buhangin at mga bato ay tinangay ng mabangis na hangin, at sa napakalaking kapangyarihan nito, ang lupa ay tila gumuho. At sa ilalim ng lupa ay si Bobby Aguilar. Kato bro, kailangan natin siyang tulungan ngayon. Kung may mangyari kay Bobby, hinding-hindi tayo mapapatawad ni Miss Taylor. Nag-aalalang sabi ni Miguel Pratt. Pinipigilan pa rin ni Kato Cain si Miguel at umiling, maghintay ka pa. Boss! Sa wakas, ang higanteng kamay na iyon ay walang awa na hamampas. Isang malaking palm print ang agad na lumitaw sa lupa. Tapos na, walang pakialam na sabi ni Conrad Schroeder, habang nakakross ang mga kamay sa likod. Tahimik ang eksena, at lahat ay nagpipigil ng hininga, nakatingin sa direksyon ni Bobby. Parang patay na talaga siya. Ang kakayahang kumapit ng matagal sa harap ng isang Grandmaster ay kahanga-hanga na. Sa hindi kalayuan, umiling si Keith Moore, nakaramdam ng halo-halong emosyon. Mukhang wala ng milagro sa pagkakataong ito, bulong ni Keith. Kahit ang saintly body skill ay hindi nakayanan. Paano makakalaban ni Bobby? Nang ang lahat ay naniniwala na si Bobby ay tapos na, ang kanyang katawan ay sumabog sa isa pang pagsabog ng liwanag. Sa pagkakataong ito, ang gintong liwanag ay mas maliwanag, at maging ang kanyang mga pores ay naging madilim na ginto sa isang iglap. Habang tumitindi ang liwanag, dahan-daang tumayo mula sa lupa ang katawan ni Bobby. Namiss ko ta. Bulalas ni Kato Cain sa tuwa. Alam kong hindi siya madaling bababa. Buhay pa si Bobby Aguilar. Nagulat ang lahat. Sa pag-atake ni Conrad Schroeder, hindi lang namatay si Bobby, lalo pang lumakas ang kanyang aura. Sa kabutihang palad, nagkaroon ako ng suporta ng second layer saintly body skill, tumingin si Bobby sa kanyang nasirang katawan, at bumulong. Ang pagbutihin ang mga ranggo sa ganoong maikling panahon ay halos imposible. Kaya, ginamit ni Bobby ang ilang araw na ito upang linangin ang kakayahang katawan ng banal hanggang sa pangalawang layer. Little bastard, you're incredibly persistent, malamig ang mukha ni Conrad, na may bakas ng galit sa kanyang tono. Hindi magandang bagay ang hindi mabilis na maalis si Bobby. Ang gusto ni Conrad ay hindi lamang napatayin si Bobby, kundi pati na rin itatag ang kanyang awtoridad. Tumangala si Bobby kay Conrad at malamig na sinabi, Conrad, subukan mo ulit ako. Sumigaw si Conrad, naghahanap ng kamatayan. Habang nagsasalita siya, biglang nawala ang figure ni Conrad at mabilis na lumapit kay Bobby. Gusto mo bang awayin kita ng malapitan? Dalhin mo na. Malamig na sabi ni Bobby. Kinuyam niya ang kanyang gintong kamao at hinarap si Conrad ng direkta. Ang magkakasunod na suntok ay lumikha ng isang sonic boom sa hangin. Ang mga tunog ng bang, bang, ay walang katapusan, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi nagpahuli si Bobby. Sa katunayan, dinaig niya si Conrad. Nagdilim ang mukha ni Conrad, ang lakas ng katawan ni Bobby ay higit pa sa kanyang imahinasyon. Sa bawat banggaan, namamanhid ang mga kamao ni Conrad. Paano ito posible? Isa lang siyang inner strength master, paano magiging napakalakas ng katawan niya? Habang lumalaban si Conrad, lalo siyang nagpanik, pakiramdam niya ay hindi maganda ang takbo.
Habang nanunood sa malayo, tulala ang mga manunood. Na-overpower talaga ni Bobby si Conrad. At ginawa niya ito bilang isang guro. Iyon ay isang pagkakaiba ng dalawang buong antas. Maging si Ignacio Burke, na tinaguri ang alamat noon, ay nagawa lamang na lumaban sa isang antas na pagkakaiba. Ang potensyal ng batang ito ay lampas sa imahinasyon, labis na nabigla si Kato Cain sa kanyang puso. Sa sandaling ito, ganap na niyang binago ang kanyang pananaw. Kung bibigyan ng ilang oras, si Bobby Aguilar ay maaaring maging isang kakilakilabot na figure. Whoosh! Sa wakas, hindi na nakayanan ni Conrad Schroeder at mabilis na umatras kasabay ng hangin sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi ko kayang makipagkumpetensya sa batang ito sa pisikal. Niyugyug ni Conrad Schroeder ang kanyang medyo manhid na braso at tahimik na bamulong. Hindi pa rin nababawasan ang ginintoang liwanag sa katawan ni Bobby Aguilar, at tumangala siya kay Conrad Schroeder na may matinding fighting spirit sa kanyang mga mata. Bobby Aguilar, pagod na akong maglaro. Malamig na sabi ni Conrad Schroeder. Pagod na rin akong maglaro. Walang emosyon ang mukha ni Bobby Aguilar. Damn you, ipapadala na kita sa impyerno ngayon din. Si Conrad Schroeder ay ngumisi at umungol sa galit. Ang kanyang mga kamao ay dahan-daang gumuhit sa hangin, at isang nakakatakot na aura ang natipon sa kanilang paligid. Ang kanyang mga kamao ay nagsimulang kumikinang, at ang liwanag na ito ay lumaki at lumaki, sa kalaunan ay naging dalawang malalaking disk. Isang mapanganib na aura ang kumalat sa lahat ng direksyon. Ang nakakatakot na presyon ay nagpahirap sa paghinga. Ang mga mahina ang lakas ay direktang nabigla sa pagsusuka ng dugo sa lugar. Boom! Sinabayan ng malakas na putok. Ang liwanag sa mga kamao ni Conrad Schroeder ay napalitan ng dalawang ulo ng dragon. Ang kasanayang ito ay ang ultimate technique ng Schroeder family, ang Divine Dragon Feast. Kung ikukumpara kay Tristan Schroeder, maraming beses na mas malakas ang pagpapakita ng kapangyarihan ni Conrad Schroeder. Ito ang Divine Dragon Feast. Si Conrad Schroeder ay talagang itinulak sa puntong ito. Sinasabi na ang Divine Dragon Fist ay nilikha ng kanilang mga ninuno at maaari pang basagin ang isang maliit na bundok. May problema si Bobby Aguilar. Ang lahat ay nabalot ng mapanganib na kapaligiran, at maging ang mukha ni Kato Cain ay naging medyo solemn na. Ang kapangyarihan ng Divine Dragon Fist na ito ay malamang nalampas sa imahinasyon. Bulong ni Kato Cain. Tumango si Miguel Pratt at kinakabahang sinabi, Kato, oras na para kumilos. Sa pagkakataong ito, maging si Kato Cain ay nagbahagi ng parehong mga saloobin. Dahil sobrang nakakatakot ang pressure na binitawan ng suntok na ito. Samantalahin ang pagkakataon, at lumaban ng mabilis. Tumingin si Kato Cain kay Miguel Pratt at bumulong. Bahagyang tumango si Miguel Pratt at mabilis na dinala ang kanyang aura sa sukdulan, handang kumilos anumang oras. Sa wakas, nandito na. Sa pagtingin sa dalawang ulo ng dragon na namumuo sa hangin, medyo naging solemn na rin ang ekspresyon ni Bobby Aguilar. Munting hayop, mamatay. Lumipad ang buhok ni Conrad Schroeder at pinabagsak niya ang magkabilang kamao. Agad na tinakpan ng dalawang malalaking ulo ng dragon ang langit at bumaba. Kung ang isa ay nakikinig ng mabuti, kahit isang mahinang pag-awit ng dragon ay maririnig. Ngayon, puputulan ko ang ulo ng dragon mo. Sigaw ni Bobby Aguilar, at sa pagpihit ng kanyang palad, isang tansong espada ang damapo sa kanyang kamay. Halika! Si Bobby Aguilar ay tumalon sa hangin, hawak ang tansong espada, at mabangis na tinadtad ang dalawang ulo ng dragon. Klang! Sa sandaling dumampi ang tansong espada sa ulo ng dragon, isang tunog na parang banggaan ng bakal ang umalangaw-ngaw. Ngunit ang dalawang ulo ng dragon ay hindi naapektuhan, nag-iwan lamang ng bahagyang puting marka. Sa kabaligtaran, naramdaman ni Bobby Aguilar na namamanhid ang kanyang braso, pumutok ang bibig ng kanyang tigre, at umagos ang dugo. Hahaha, walang kwenta. Bobby Aguilar, patay ka ngayon. Tumawa si Conrad Schroeder. Nang makita ang nakakaawang ekspresyon ni Bobby Aguilar, nagmamadaling sinabi ni Kato Cain, hindi na tayo makapaghintay, kumilos na tayo.
Gayunpaman, sa susunod na segundo, isang ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Bobby Aguilar. Mabuti na lang at nakadalawang paghahanda na ako. Conrad Schroeder, mamamatay ka ngayon. Paulit-ulit nang inisya ni Bobby Aguilar. Tinapakan niya ang kanyang paa, at nang kumalat ang kanyang mga kamay, nagsimulang magtipon ang nakapalibot na madilim na enerhiya patungo kay Bobby Aguilar. Alam mo bang pumunta ako sa Eastern Cemetery 3 araw na ang nakalipas? Malamig nang umiti si Bobby Aguilar. Dahil, matagal na akong nag-set up ng formation dito. Old bastard, ikaw ang mamamatay. Umungol si Bobby Aguilar, at ang paligid ng sementeryo ay biglang kumislap ng sunod-sunod na ilaw. Kabanata 179. Sa isang iglap, 8 sinag ng liwanag ang kumislap sa sementeryo. Ang lakas ng liwanag ay napakalakas na halos umabot sa mga ulap. Ano ito? Nagulat ang lahat sa eksenang ito. Maging si Kato Cain ay namangha, matamang nakatitig sa mga sinag ng liwanag. Pwede ba? Formation Master din ba si Bobby Aguilar? Napalunok ng husto si Kato Cain. Bigla niyang napagtanto na ang dati niyang paghamak kay Bobby Aguilar ay sadyang walang alam. Ang isang taong marunong martial arts, alchemy, hilang, at formations ay maaaring magtatag ng isang top-level na pamilya. Matandang hayop, nararapat kang mamatay. Ang mga mata ni Bobby Aguilar ay malamig na parang yelo, at ang kanyang aura ay nagbago sa isang iglap. Ang madilim na enerhiya ay sumugod mula sa lahat ng direksyon, umiikot sa paligid ni Bobby Aguilar sa isang maliit na puyo ng tubig. Ang hangin sa paligid nila ay agad na naging malamig, at ang ilan ay nanginginig pa. Mula sa malayo, bumungad sa mukha ni Conrad Schroeder ang pagkagulat, ngunit hindi siya natakot. Dahil, buong tiwala si Conrad Schroeder sa Divine Dragon Feast. Ipakita mo, Bobby Aguilar, mamamatay ka ngayon. Umungol si Conrad Schroeder, habang ang dalawang malalaking ulo ng dragon ay mabangis na dumurog kay Bobby Aguilar. Panoorin mo akong binabasag mo. Umungol si Bobby Aguilar, at lahat ng dark energy ay agad na natipon sa kanyang kamao. Boom! Isa itong napakalaking banggaan na hindi pa nagagawa, at naapektuhan ang lahat. Ang malalakas na magsasaka ay napilitang umatras ng ilang hakbang, habang ang mga mahihina ay bumagsak kaagad. Rumble! Ang mga kalapit na burol ay nabasag, at ang buhangin at mga bato ay naging alikabok, habang pinupuno ng mga alon ng enerhiya ang lugar. Matandang hayop, mamatay ka. Nabaluktot ang mukha ni Bobby Aguilar sa galit, umuumbok ang kanyang mga ugat. Dinurog ng kanyang kamao ang mga ulo ng dragon ng walang tigil na puwersa. Final. Ang dalawang ulo ng dragon ay hindi nakayanan ang puwersa at nagsimulang pumutok. Bitik. Pagkatapos, ang mga ulo ng dragon ay naghiwa-hiwalay sa mga particle ng liwanag at naglaho sa hangin sa harap ng mga mata ng lahat. Paano ito posible? Ang mga mag-aaral ni Conrad Schroeder ay nagkontrata sa pagkabigla, nakaramdam ng kakilakilabot na damdamin sa kanyang puso. Ngunit huli na ang lahat. Matapos masipsap ang madilim na enerhiya, si Bobby Aguilar ay tila nasa isang baliw na kalagayan. Lumakad siya pasulong, at ang kanyang kamao, na nababalot ng gininto ang liwanag, ay bumagsak sa dibdib ni Conrad Schroeder. Ang dibdib ni Conrad Schroeder ay bumagsak sa ilang pulgada, at ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa. Mamatay. Hindi nagpakita ng senyales ng paghinto si Bobby Aguilar, habang walang tigil niyang ipinuputok ang kanyang mga kamao sa katawan ni Conrad Schroeder. Sa ilalim ng napakalaking puwersang ito, halos magkawatak-watak ang laman ni Conrad Schroeder. Isang subo ng sariwang dugo ang bumulwak. Paano ito posible? Napasinghap ang lahat sa gulat. Isang Grandmaster, binugbog sa lupa. Ang Conrad Schroeder na nangingibabaw sa Chozel sa loob ng maraming taon, ibinaba na parang patay na aso. Ito. Binaligtad lang nito ang pangunawa ng lahat. Munting hayop, ang lakas ng loob mo. Si Conrad Schroeder ay umungal sa galit, ngunit isang kamao ang sumalubong sa kanya. Bang! Isa pang suntok ang damapo sa mukha ni Conrad Schroeder. Sa suntok na ito, nabasag ang mga buto ng mukha ni Conrad Schroeder, hindi makilala ang kanyang hitsura.
Matapos ang walang tigil na paghampas, bumagsak si Conrad Schroeder sa lupa. Ilang beses niyang sinubukang bumangon ngunit mapapa-atras lang siya at madapa. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Conrad Schroeder. Munting hayop, ikaw. Nahirapan si Conrad Schroeder na sabihin ang mga salitang ito. Pero bago pa man siya makatapos, bumulwak ang isang bibig ng dugo. Bumagsak siya sa lupa at nawalan ng malay. Tapos na. Ang inaasam-asam na laban ay sa wakas ay natapos na. Si Conrad Schroeder ay nag-ensayo ng masigasig sa loob ng 3 taon, sa paniniwalang muli niyang duminahin si Chozel. Gayunpaman, sa kanyang pag-alis sa pag-iisa, siya ay malubhang nasugatan ng isang junior. Nawawala si Conrad. May tahimik na bamulong. Naunawaan nila na mula ngayon, si Bobby Aguilar ang magiging pansin, at hindi mabilang na mga tao ang dadagsa sa kanya, umaasang sundin ang kanyang pamumuno. Kung gugustuhin niya, maaari pa siyang magtatag ng bagong pamilya na papalit sa posisyon ng pamilyang Schroeder. Si Bobby, talagang nanalo. Si Keith Moore ay nakaramdam ng matinding pananibik sa kanyang puso. Bagamat inalis na ang kanyang cultivation, hindi niya maiwasang matuwa sa tagumpay ni Bobby. Ang batang ito ay isang top-notch genius. Binigyan ng mas maraming oras, hindi imposibleng makipagkompetensya siya sa mga young masters mula sa mga aristokratikong pamilya sa capital city, sabi ni Kato Cain na may time na tingin sa kanyang mga mata. Ang gayong talento ay hindi dapat sayangin. Simula ngayon, babantayan ko siyang lumaki hanggang sa rurok. Gumawa ng resolusyon si Kato sa kanyang puso. Dati, ang pagprotekta kay Bobby ay dahil lang sa utos ng pamilya Taylor. Ngunit ngayon, higit na handa si Kato na makitang maabot ni Bobby ang tugatog balang araw. Conrad, ingatan mo ang sarili mo, malamig na sabi ni Bobby. Matapos ihagis ang mga salitang iyon, nagpumiglas si Bobby na maglakad patungo sa karamihan. Ginoo Aguilar, sumakay ka na sa kotse. Mabilis na humakbang pasulong si Keith Moore, inalalayan si Bobby at inalalayan siyang pumasok sa sasakyan. Nang nasa loob na ng sasakyan, sa wakas ay sumili ang ngiti sa mukha ni Bobby. Ginamit niya ang huli niyang lakas para magpadala ng text message kay Emily Taylor. Emily, nanalo ako. Pagka-send ng message ay nahimite si Bobby. Dahil sa pagod, kailangan niyang magpahinga. Ang balita ng pagkatalo ni Conrad Schroeder ay mabilis na kumalat sa buong Chozel. Bagamat hindi namatay si Conrad, nagtamo siya ng matinding pinsala. Ang kinalabasan na ito ay lampas sa inaasahan ng sinuman. Maging ang River City ay nalaman ang pangyayaring ito. Ginoo. Nanalo talaga si Aguilar. Excited na bulalas ni Ray Walters. Samantala, ang mga negosyanteng iyon na nagtaksil kay Bobby ay nagsimulang mag-alala. Palihim pa silang nagpulong, pinag-uusapan kung dapat ba silang umalis sa River City. Pagkatapos ng maraming deliberasyon, sa huli ay hindi na nila mabitawan ang kanilang mga negosyo sa River City. Si Bobby ay isang malambot na tao. As long as we apologize, he will not hold it against us, they reached a consensus. Bilang resulta, ang pamilya Schroeder ay lubhang hamina, at si Bobby ay itinulak sa tuktok ng Chozel. Hindi mabilang na mga tagahanga ang dumagsa sa kanya, at maraming makapangyarihang pamilya ang handang magbayad ng mataas na presyo para humingi ng proteksyon sa kanya. Sa isang kisap mata, 3 araw ang lumipas. Si Conrad Schroeder ay nakahiga sa kama, nakabenda at hindi makagalaw. Guro, mukhang nalungkot si Tio Armando. Nakaluhod sa lupa, galit niyang sinabi, Guro, hindi namin dapat pabayaan ang Bobby Aguilar na iyon. Paanong hindi maghihiganti si Conrad? Ngunit, hindi makagalaw, ano ang posibleng gawin niya? Guro, dahil hindi tayo mananalo sa pamamagitan ng martial arts, gamitin natin ang koneksyon ng pamilya Schroeder para maalis si Bobby. Isang walang awa na kislap ang sumili sa mga mata ni Uncle Armando. Tila naintindihan ni Conrad ang ibig sabihin ni Tio Armando, at pumikit siya upang ipakita ang kanyang pagsang-ayon. Agad na bumangon si Tio Armando at lumabas ng sick room. Kinuha niya ang phone niya at nag-dial ng number. Magpadala kaagad ng isang tao upang arestuhin si Bobby Aguilar.
Malamig na sabi ni Tio Armando. Gaano man kalakas ang kanyang martial arts, hindi niya kayang labanan ang modernong lipunan at ang mga awtoridad nito. Wala ring sinumang makakalaban sa modernong armas. Kabanata 200. Samantala, pagkagising, naramdaman ni Bobby Aguilar na halos nakabawi na ang kanyang katawan. Ang mga bisitang dumadaan para sa isang pagbisita ay isang walang tigil na stream, na ginagawang medyo nalulula si Bobby Aguilar kung minsan. Panahon na para bumalik sa River City. Napaisip si Bobby sa sarili. Sa River City man lang, walang gaanong tao ang nangiistorbo sa kanya, medyo tahimik ito, at magandang pagkakataon para kay Bobby na pinuhin ng gamot para gamutin si Ashton Nicholson. Bukod dito, nagkaroon din si Bobby ng ilang mga alalahanin tungkol sa sitwasyon sa River City pagkatapos ng lahat, si Conrad Schroeder ay naroon minsan. Kaya, umalis si Bobby Aguilar sa kanyang sasakyan papuntang River City noong araw na iyon. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagbabalik ni Bobby sa River City. Sa tuwing may makakakita sa kanya sa daan, sila ang nagkukusa na batiin siya. Ang epekto ng kaganapang ito ay higit na lumampas sa imahinasyon ni Bobby. Hindi nagtagal pagkatapos niyang umuwi, nagmaneho si Ray Walters sa komunidad ng Longyo. Nang makita si Bobby Aguilar, napaluhod si Ray Walters nang may kumakatok. Tumulo ang mga luha sa kanyang mukha at hindi siya kamukha ng underworld big shot na dati. Iniunat ni Bobby ang kanyang palad, isang banayad na puwersa ang tumulong kay Ray Walters na makatayo. Bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Nakakunot ang noo ni Bobby Aguilar habang nagtatanong. Humihikbi si Ray Walters habang isinasalaysay ang mga nangyari. Lahat ng mga taong ito ay may dalawang mukha, kung hindi dahil sa kanila, hindi mawawala ang dalawang paa ni Alan. Habang nagsasalita siya, muling umagos ang mga luha mula sa mga mata ni Ray Walters. Malungkot ang mukha ni Bobby Aguilar, isang alon ng galit ang bumalot sa loob niya. Huminga siya ng malalim at dahan-daang sinabi, Ray Walters, ayusin mo ang isang handaan ngayong gabi, sabihin mo na ito ay para salubungin ako. Nang marinig ito, nagmamadaling tumango si Ray Walters, Good, Mr. Aguilar, sino ang dapat naming imbitahan? Hindi na kailangang mag-imbita ng sinuman, ang mga dapat pumunta ay natural na darating. Dahan-daang tumugon si Bobby Aguilar. Mabilis na tumango si Ray Walters, aayusin ko ito kaagad. Pagkaalis ni Ray Walters, umakyat si Bobby Aguilar. Kung madaling marali ni Conrad Schroeder ang mga negosyanteng ito, bakit hindi si Bobby Aguilar? Marahil ako ay masyadong mababa ang profile. Napaisip si Bobby Aguilar sa sarili. Dahil dito ay hindi nakita ng mataas sa mata ng publiko ang katayuan ni Bobby Aguilar. Pagkatapos, kumonsulta si Bobby Aguilar sa chef at naghanda ng isang buong mesa ng mga pagkain, naghihintay para sa mga dadalo na dumating. Pagsapit ng gabi, hindi mabilang na mga negosyante ang dumagsa. Ang mga taong may reputasyon sa River City, tila, ayaw palampasin ang pagkakataong ito. Dumating sila na may mga masaganang regalo sa komunidad ng Longyo. Maging si Anson Gutierrez, na nandoon sa simula, ay nagpakita. Ginoo Aguilar, hindi ko akalain na lalago ka sa ganito o kaikling panahon. Bulalas ni Anson Gutierrez. Ngumiti si Bobby Aguilar at sinabing, swerte, maswerte lang ako. Ginoo Aguilar, hindi na kailangang maging mahinhin. Napangiti ng mapait si Anson Gutierrez. Hindi nagtagal, ang komunidad ng Longyo ay napuno ng mga tao. Sa mga taong ito, ang ilan ay umasa sa soul nourishment pill para sa kanilang kabuhayan, at ang ilan ay nandoon lamang upang ipagdiwang ang pag-uwi ni Bobby Aguilar. Ilang sandali pa ay dumating na rin si Ray Walters sa pinangyarihan. Habang tinutulak si Alan, na nakaupo sa wheelchair, naglakad siya patungo kay Bobby Aguilar. Ginoo Aguilar, bati ni Alan kay Bobby Aguilar. Pagtingin kay Alan sa wheelchair, nakaramdam ng guilt si Bobby. Huwag kang mag-alala, gagaling ang iyong mga paa. Tinapik ni Bobby Aguilar ang balikat ni Alan. Kinagat ni Ray Walters ang kanyang mga ngipin at sinabing, Mr. Aguilar, hindi mo dapat hayaan ang mga taong ito na makatakas dito. Ngumiti si Bobby Aguilar, I have my plans, let's sit down.
Kaya, pinangunahan ni Bobby Aguilar si Ray Walters sa banquet hall. Sa sandaling makita nila si Ray Walters, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng maraming tao sa eksena. Ginoo Walters, nandito ka rin, sabi ni Caldwell, ang may-ari ng isang pabrika ng parmasyutiko. Ang kumpanya ni Caldwell ay medyo ordinaryo, ngunit mula nang isakay niya ang kanyang bagon sa engranding negosyo ni Bobby Aguilar, ang kanyang negosyo ay tumaas na rin. At siya ang nucleus ng grupong ito, kahit na siya ang unang nag-grovel kay Conrad Schroeder. Kung naririto ang isang karakter na tulad mo, bakit wala ako? Sumagot si Ray Walters ng masama. Natatawang sabi ni Caldwell, Mr. Walters, bakit ang init ng ulo? Umupo ka, inom tayo. Malamig na sumangot si Ray Walters, hindi umiimik. Matapos makaupo si Bobby Aguilar, unang itinaas ni Caldwell ang kanyang baso, tumayo, narito si Mr. Aguilar, welcome home. Ang isang ito ay para sa iyo. Cheers! Itinaas ni Bobby Aguilar ang kanyang baso, inilapat ito sa baso ni Caldwell. Agad namang tuwang-tuwa si Caldwell. Mukhang hindi nagtanim ng sama ng loob si Bobby Aguilar sa kanya. Dahil dito, sumunod din ang iba sa grupo, isa-isang nag-toast kay Bobby Aguilar ng nakataas na salamin. Hindi tinanggihan ni Bobby Aguilar ang alinman sa kanila, nakilala niya ang bawat isa sa uri. Dahil dito, medyo nalilito si Ray Walters. Sabik niyang sabi, Mr. Aguilar, sila. Bago pa makatapos si Ray Walters, naputol siya ng isang wave ng kamay ni Bobby Aguilar. Pagkatapos ng 3 ikot ng alak at 5 pagkain. Medyo maayos ang atmosphere sa pagkain, si Ray Walters lang ang nakaupo doon na nagtatampo. Maya-maya pa ay natapos na ang pagkain. Ginoo Aguilar, hindi namin inakala na makakamit mo ang gayong kadakilaan, talagang hanga kami. Masayang sabi ni Caldwell. Nagsimula na ring mag-brown nose ang iba. Bahagyang ngumiti si Bobby Aguilar. Ibinaba niya ang kanyang wine glass at tumingin sa paligid ng lahat. Lahat ay nandito para sa pera, kaya walang tama o mali sa pagpili ng panig. Kahit sundan mo si Conrad Schroeder, maiintindihan ko, dahan-daang simulan ni Bobby Aguilar. Nang marinig ang mga salitang ito, may narinig na buntong hininga sa gitna ng karamihan. Gayunpaman, yaong mga naghangad na samantalahin ang aking mahihirap na panahon at nagdagdag ng insulto sa pinsala, sila ay nagpapasakit sa akin. Malamig na nagbago ang tono ni Bobby Aguilar. Agad na nagyelo ang kapaligiran sa eksena at naging awkward. Sinuri ni Bobby Aguilar ang mga tao at walang pakialam na sinabi, sinuman na kusang umamin sa kanilang mga pagkakamali ngayon, maaari kong hayaang mag-slide. Nagpalitan ng tingin ang grupo, ang lahat ng mga mata sa kalaunan ay nakatitig kay Caldwell, tila naghihintay sa kanya na magbigay ng isang halimbawa. Lumingalinga si Caldwell, pagkatapos ay tumayo at sinabing, Mr. Aguilar, anong sinasabi mo? Paanong maihahambing sa iyo si Conrad Schroeder? Caldwell, hindi yan ang sinasabi mo kanina. Agad na nagalit si Ray Walters. Hindi pinansin ni Caldwell si Ray Walters at nagpatuloy, Mr. Aguilar, huwag kang magpaloko sa mga taksil. Sino ang tinatawag mong traidor? Galit na sigaw ni Ray Walters. Hindi kumikibo, nanunuya si Caldwell at sinabing, alam ito ng mga may kasalanan, at naniniwala akong naiintindihan ng lahat dito. Nang marinig ang mga salita ni Caldwell, ang lahat ay tila nakatanggap ng utos at sunod-sunod na tumango, tama si Manager Caldwell. Mr. Aguilar, hindi ka dapat malinlang ng mga taksil. Galit na galit si Ray Walters hanggang sa nagngangalit. Pinandilatan niya si Caldwell, na sana ay mapunit niya ito ng mag-isa. Ginoo Aguilar, gaya ng nakikita mo, malinaw ang mga mata ng publiko. Nakangiting sabi ni Caldwell. Tumingin si Bobby Aguilar kay Caldwell, naningkit ang kanyang mga mata at sinabing, Caldwell, hindi mo lang dinagdagan ng insulto ang pinsala ko, ngunit iniisip mo rin na isa akong tanga. Nag-iba ang kutis ni Caldwell. Magsasalita pa sana siya, lumipad ang kamay ni Bobby Aguilar sa ere. Sa pamamagitan ng isang kumatok. Inihagis ng paalang si Caldwell. Tuloy-tuloy na bumulwak ang sariwang dugo.
Medyo namutla ang mukha ni Caldwell, ngunit isang bagay ang malinaw sa kanyang isipan, hindi siya dapat umamin sa anuman kahit anong mangyari. Hindi napapansin ang kanyang sakit, pinilit ni Caldwell na bumangon sa sahig at malungkot na sinabi, Mr. Aguilar, napagkamalan mo ako. Sinasabi ko ang ganap na katotohanan. Ang ganap na katotohanan. Ngumisi si Bobby Aguilar. Mukhang hindi ka lang aamin hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Nang matapos ang kanyang pangungusap, ipinalakpak ni Bobby Aguilar ang kanyang mga kamay. Isang malaking screen ang biglang nag-flash sa dingding. Caldwell, nakarinig ka na ba ng tinatawag na surveillance? Bobby Aguilar.